Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila binasag na nga di umano ang katahimikan ni Attorney Gambol kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit umatras nga sa kaso ni Nanay Elvy Vergara. Dito nga natin makikita mga kaibigan na marami na nga di umanong natatakot na labanan ang pamilya Ruiz na ito dahil nga talagang makapangyarihan at maraming pera at kayang-kaya nilang tapusin ang mga ebidensya. Gaya lamang yung ginawa kay alias Dodong. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang gusto na nilang tapusin lahat ng mga ebidensya para wala nang magdidiin sa kanila sa kaso o sa ginawa nila kay Nanay Elvy Vergara. Kung makikita natin mga kaibigan, nakakaawa na talaga ang sinapit ni Nanay Elvy Vergara ngayon na halos hindi na nga makakita. Wala na rin ngipin at talagang basag na ang mga bungo, ngunit hindi pa nga nakokontento ang pamilya Ruiz na ito dahil handa nilang gawin ang lahat para lamang hindi sila maikulong sa kulungan. Ngunit ang banta ng ating mga senador ay bibigyan sila ng mas magandang attorney at ipaglalaban talaga ang karapatan ni Nanay Elvy Vergara. Dahil kung titignan natin mga kaibigan ay talagang wala naman pangkuha at pangbayad si Nanay Elvy Vergara ng mga abogado, hindi gaya ng pamilya Ruiz na maraming abogado. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang garapala na nga ang galawan ng pamilya Ruiz na ito dahil wala naman magtatangka sa kanilang buhay kundi ang kalaban lang nila. Ang pamilya Ruiz ngayon ang dinidiin sa lahat ng nangyayaring ito. Kaya naman dapat mabusisi ang investigasyon at tapusin na ito sa madali para makulong na ang pamilya Ruiz na ito, para hindi pa madamay ang pamilya ni Nanay Elvy Vergara at ang mga testigo. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Uunahin ko yung interview ha. Ito kasi yung interview guys ni Attorney Gambol na hindi po natin narinig. Wala po nakarinig dito guys kasi nga hindi naman to, after kasi nung nangyari kay alias Dodong guys, ang narinig lang natin ng mga salaysay, no? Ang narinig lang natin ng statement kay Senator Tolentino, tapos yung sa Senado, sila yung mga senador doon, pero hindi po natin narinig na mag-react itong si Attorney Gambol. Okay? Ngayon guys, meron tayong nakuha na interview niya. Pakinggan natin guys. Okay? Alamin natin kung ano ba talaga ang kanyang reaction dun sa nangyari kay Attorney Dodong. At bigyan din natin ng, of course, bibigyan natin ng analysis yung reaction niya. Okay? Ito na po mga kaibigan, i-play lang natin. Nasa ating linya ngayon mga kaibigan ang kaibigan natin, naging kaibigan na natin na abogado po ni Nanay Elvy Vergara na si Attorney Jovito Gambol. Attorney, magandang umaga. Magandang umaga po. Nasusubaybayan ko lagi itong kaganapan sa Senado dito kay sa pagdinig para kay Nanay Elvy. Kumusta na po ito ngayon? Mayroon pa, nakadalawang hearing na po sa Senado. Kung sa pangalawang hearing po ay may presenta kami isang testigo na nagngangalang Dodong na kinumpirma po yung mga sinasabi ni Elvy sa kanyang salaysay. At may binanggit po siyang dalawang testigo din na ang alias Patrick at saka alias GM na ngayon yata ho parang may problema. Opo, ito po yung binabanggit nyo, si alias Dodong tsaka yung Dolapo. Ito po yung dating mga kasambahay din ito at dating kasama sa bahay. Opo. Yung isa po, yung si alias Patrick ay mismong tumawag sa akin at siya ho nag-contact na sinasabi ko ako daw po ba si Attorney Gambol at sinasabi po niya na lumabas siya dahil nakokonsensya siya sa ginawa ng mga Ruiz sa DLP. Kailan po uusad yung kaso nito? Kailan po? Uusad yung kasong isinampan ninyo laban dito sa mga ito?
Actually po, nakapile na po ang kaso po nakapile sa Batangas City noong August 4. Oo. Nagfile na po ng counter affidavit yung pulis, saka yung si kapitan. May sagot na pong salaysay si LB doon sa pulis. At ni kawang perjury o pagsisinungaling. Dahil mismo siya nagsabi sa Senado na since January 2020 ay kilala niya si LB at nailarawan pa niya. Pero doon sa sinasabi niya ang sinumpang salaysay niya, ay hindi daw niya kilala si LB. At hindi daw niya nakakausap. So doon sa dalawang nagkokontrahan na sagot niya, alin po doon ang paniniwalaan? Ay siguro yung sa Senado, dahil marami ho nagtanong doon, hindi kagaya nung pinili niya sa piskalya na siya lang ang gumawa. Kasi sa Senado siya nagtanong, siya pa inilarawan pa si LB nung una niyang makita nung January 20 at January 2020. Oo. At during that time, parang hindi pa bulag itong si LB kasi January. Oo. Ay, yung pinasa niya na kanyang argumento dito po sa piskalya, ito po ba'y notaryado rin ito? Ay, hindi ko pa ho na yung pinel po ni Police Lisa. Oo. At sinong pampo sa public prosecutor doon sa Batangas City Prosecutor's Office? Nako. Ano po, perjury ito? Opo, kasi yun naman sa Senado, under oath lahat yun. Ang mga tanong at sagot sa kanya, under oath. Kaya nga napilitan akong mag-file ng sagot na salaysay ni LB dahil tinatanggi niya na kilala niya si LB, na nakausap niya si LB. Pero sa Senado, sinabi niya mismo na January 2020 nakita niya si LB na wala pang sala. At si LB mismo nagsabi na mga 5 beses siyang dinuro-duro at pinuntahan sa loob ng kanyang kinukulungan doon sa bahay niya ang mga Ruiz. Mga 5 beses, more or less. Opo, may nagparting po sa atin na gusto ko na i-confirm sa inyo, baka ito yung nakating na sa inyo o hindi pa nakarating na may nagtangka po sa buhay ni alias Kadodong kagabi, yung testigo. Opo, ako nga po nagulat dahil pagising ko kanina mga alas 3 ng umaga ay may miss call si Kabayang Dennis Dato at saka may text na pinaril si Dudong. Kaya po nagtagsagat sa kanya ay kumusta naman at kabutihang palad ay nakatakbo si Dudong at ngayon yata ay hawak na ng mga pulis. Kasama na din po si GM. Opo, ito po may kaugnayan dito sa pagtestigo niya, sa palagay po ninyo? Ay siguro po, hindi naman wala po ako doon, pero sa akin pong palagay at kuro-kuro ay wala na bang magtatangka ng buhay kay Dudong dahil unang-una ito si Dudong ay hindi naman natudo sa malayong bukid. Tapos ang nangyari nga lang po, binanggit ang pangalan niya doon sa Senate hearing at may binanggit siyang 2 testigo at 2 tao na si alias Patrick at saka si alias GM na katulong at inuutusan nung amo ni LB na babae na gulpihin din siya. At kinumpirma na pinurpirma na parang mayroon akong confirmation din na totoo. Yun naman nung si alias Patrick ay ayon sa kanya ay nagbigay ko siya ng 3 pangalan pa na makakatestigo din. At sabi niya ay willing siyang umattend sa hearing sa Senado po. So hindi pa nakaka-attend yung dalawa? Ay hindi po. Pero nung last hearing po, since binanggit siya ni Dodong doon sa kanya salaysay, ay iniimbita, ang sabi po ng Committee on Justice and Human Rights, ay iimbitahan din po si Dodong at si Patrick at si GM. Ayun, 3 na po sila guys ang iimbitahan. 3 na sila. Si Dodong, si GM, tsaka si Patrick. 3 testigo na ang iimbitahan mga kaibigan. So, sa palagay ko guys, dito itong sa interview po ni Attorney Gambol, okay naman siya Wala namang sign na siya ay hindi po siya kampante sa kaso ni LV kasi nga okay naman yung mga sinasabi niya. Ito sa interview na to. Kasi ito guys, itong interview na to after to na nangyari kay Dodong. 'Di ba? After nang nangyari kay Dodong, hindi natin narinig si Attorney Gambol, di ba? Hindi natin siya narinig, pero ang narinig po natin yung mga senador katulad ni Attorney Tolentino, tsaka yung iba pa, tsaka yung of course yung media. Ngayon, bigla pong nagpa-interview itong si Attorney Gambol. Ibig sabihin guys, okay pa siya. Okay pa siya kay Ate LV or kay Nanay LV, Nakakagulat lang bakit bigla siyang umatras. Yun kasi kaya nga pinapanood ko sa inyo itong mga kaibigan kasi nga itong interview na to wala talagang bihira lang po ang nakapanood nito Hindi po talaga kahit nga ako ngayon ko lang din nalaman to na nagpa-interview pala si Attorney Gambol.
Kasi nga, syempre, para makonect po natin guys, doon sa kanyang latest or updated na interview, which is kanina lang, no, nangyari. So, sa palagay ko mga kaibigan, bigla siyang bumaliktad si Attorney Gamble, ibig sabihin, merong something. Tapos bigla niyang siniraan itong pamilya ni LV. Kasi nga sabi niya, may nakitang hindi inaasahan itong si Attorney Gamble. Kaya siya umatras. Kasi kung susuriin yung maigi guys, itong interview na to, itong pinakita ko sa inyo, okay pa siya eh. Talagang defense pa siya dun sa kay LV eh. Pati yung si ano nga, di ba? Yung parang isang testigo na sinabi niya na gusto nilang kasuhan ng perjury. Kasi sabi niya, kilala doon niya si LV, yung pala hindi niya kilala si LV. Ibig sabihin, nagsinungaling. So, tuloy lang natin mga kaibigan para mamaya, i-connect natin doon sa isang interview niya, yung latest. Ito po, i-play na po natin guys. Ng Senado sa sunod na pagdinig po. Opo, hindi po kayo attorney panghinaan ng loob si Dodong dahil sa nangyaring pagtatangka sa buhay niya kagabi at matakot na rin yung ibang mga testigo. Ay siguro yun ang game plan nila. At kung buti ho nakatakbo, kung hindi ho nakatakbo, hindi wala na si Dudong. Ay kasi liblib na lugar ho yung kinalalagyan ni Dudong. Ay siguro hindi kabisada, kaya bakit siya pupuntahan doon? Kasi nagsimula ho ayon kay Kabayan Teres Dato, nung tumistigo, nung mapanggitin ang pangalan ni Dudong nung Martes, 5 ng Setyembre, ay nung gabi ho ay may nagtatanong na agad doon sa lugar niya kung nasaan si Dudong. Sinundan din po nung Huwebes, at nung Biyernes po ng gabi ay mayroon na pong 2 nakapone na ayon ho sa description nung ipinakita kay Dodong, ayun ang taong bumaril sa kanya. So wala na ho kasi nung lang ho binanggit ang pangalan ng Dodong, nung lang lumabas eh. Opo. Ito po bang sina Dodong? Nakakapagtaka, di ba guys? Ang bilis ng pangyayari. Kumbaga, hindi naman sa totoo lang guys, hindi naman lumabas si alias Dodong eh. Hindi pa siya lumabas, hindi pa siya nagpakita. Wala siyang visibility guys eh. Itong si alias Dodong. Pero nakakapagtaka mga kaibigan, meron na kaagad mga taong nagmamanman. Ang bilis. Ganon kabilis guys ang information. Ibig sabihin, meron talagang kasabwat dyan. At ang kasabwat dyan, syempre, sino pa? Kailangan mo ba nang i-memorize yan? Alam na natin. Kasi nga, bakit natukoy kaagad si alias Dodong? Alam naman natin si alias Dodong. Isa din kasambahayan doon sa mga Ruiz. Syempre, kilala din siya ng mga Ruiz. Tsaka yung iba pang lalabas testigo, pwede po ba itong ipasok sa Witness Protection Program? Ay definitely po. Dapat po ipapasok sila lahat sa Witness Protection Program para po masiguro ang kanilang kaligtasan dahil talaga kung sa nangyari yan ay talagang mayroon ng pagtangka na. Hindi lang pagbabanta pero pagtangkang patayin si Dudong siguro para patahimikin. Kasi ang akala siguro nung nagutos ay pag nawala si Dudong ay wala nang mahihina kaso, pero may mga testigo po na lumalabas naman para patunayan na totoo yung mga sinasabi ni Elvis sa kanya salaysay. At siguro gawa din ng ating Panginoon sa taas na nangangalaga sa mga taong wala namang kasalanan pero gustong patayin at panahimikin ng mga demonyong tao. Opo, kung sakasakali, huwag naman sana mangyari na umatras si Dodong dahil sa takot para sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. At yung iba pa mga testigo ay matakot na rin. Baka kapekto po ba na malaki ito sa kasong isasampa para po kay doon sa mga amo ni Nani LV? Hindi naman siguro kasi unang-una ang Exhibit 1 na ebidensya nagpapatunay na may lalatrato, inabuso at ang physical appearance mismo ni LV na sinasabi naman niya na yun ay nangyari gawa ng kanyang mga amo at yun po ang exhibit at yan po ay klarong-klaro at inamin din naman po itong amo niya nung interview kay Teres, nung unang interview sa Channel 2 nung na pinalabas nung August 8 na sinasabi niya na kaya daw nabulag si LV ay uminom ng kape.
Then doon sa Senado mismo, sinabi mismo nung amo niyang babae na empleyado nila si LV simula 2019. At may pinakita pa nga ho siyang picture po ni LV na wala namang depekto. Pero sinasabi niya ay mayroon daw puti sa mata. Pero may ophthalmologist po doon, nung chinek yung picture, sabi ng ophthalmologist sa Senate hearing ng Committee on Justice at Human Rights, ay walang problema ang mata ni LV noong 2019. So, klaro na po na kaya nagkagano silbi ay sa pang-aabuso at panambamaltrato. At ang sinasabi din po nitong among babae ni LV, ginulpi daw siya ng mga katamaan niya. Pero tinanong po siya I believe, Senator Jingo Estrada, ay pinagabot mo naman. Ang sabi ko niya, ay nag-iipon pa daw ng pera. Kaya klarong-klaro ho sa pangyayari, kahit nga po si LV lang magtistigo, ay klarong-klaro na dapat makonvict itong mga taong ito dahil wala silang puso at walang kaluluwa na inabuso at binulagan. Pati utay nga, buong katawan ni LV ay piklat-piklat na nagpapatunay na talagang siya ay dumaan ng sobrang pang-aabuso, physical pang-aabuso. Noong pong pinatawag yung mag-asawa doon po sa Senado, sila po may kasama na bang abogado? Opo, meron po silang 4 na abogado na kasama. Kaya ho, siguro nga, mukhang maraming pera. Kasi 4 na abogado eh. Oo. Sa normal, sa mga ganyang mga pagdinig, usually magkano yung acceptance fee ng isang abogado? Usually, depende sa bigat ng kaso. Kung murder, ang penalty ang habang buhay ay talagang malaki-laki yan. Malaki. Siguro minimum na 500,000 yan. Kasi napakabigat ng paratang. So kailangan talaga pag-aaralang mabuti ng abogado kung paanong depensa ang gagawin niya. Kaya ho talagang bukod pa ho doon sa acceptance, mayroon pang appearance fee na tinatawag na depende nga po sa bigat ng kaso. Kasi kung ang parusa ay habang buhay ay talagang mapakabigat na kaso yan. Abay, kung 4 yung abogado, malaking pera pala, no? Actually, tinanong ho ni Senator Estrada kung magkano bang bayad kada abogado. Ay sabi ho, 10,000. 10,000, so kung 4, may 40,000 yung babayaran sila. So definitely, may pera sila kung ganun. Oo. Sa abogado pa lang, yan, laki ng pera. Abogado pa lang. Yun nga po ang masama. Pero ang nakakalungkot to, ayon sa mga okay, naputol si Attorney Gambol, pero may pera talaga ang mga Ruiz. Kasi kung 40,000 bawat appearance, 4 yun, no? Grabe. 40,000 agad kasi 10,000 sabi ni Ruiz 10,000 each. 4 yung abogado niya, 40,000 kaagad. Matindi, no? Ibig sabihin, mapera. Tingnan na lang natin sa susunod na hearing kung baka madagdagan pa yung abogado niya, baka hindi lang 4, baka maging 5 na. Di ba? Baka maging 5 na yung abogado ng mga Ruiz. Kasi andun na yung anak eh. Di ba? Kasama na yung anak niya. Di baka dagdag na naman ang abogado para sa anak niya. Iba talaga pag may pera no? Pero si Nanay LV kawawa naman. Di ba? Kukontak ulit sa atin yan. Nasagad po lamang yan. Yes, Tony, go ahead. Kasi nga po, nakakapagtaka that itong mga Ruiz, magitin natin yung pangalan kasi identified naman sila eh. Ang mga Ruiz, can afford, nakakaya nila magbayad ng abogado na 10,000 ang bawat isa sa isang araw na 4 na abogado. Pero ayon sa mga nakausap ko, yung si Patrick, yung si Dodong, si LB, at saka yung isa pa ako nakausap na umatras, ay hindi ho sila pinapasweldo. So, talagang may ibang klase din po tao ito sila. Opo. Wala po ba, at matanong ko lang sa inyo, wala po pang halimbawa kayo na nalalabag ngayon, parang sa subjudice rule na nasa korte na, ay natatalakay pa yung kasong yan? Wala naman po, kasi unang-una po, ay hindi pa naman po nakasampa sa husgado. Nasa piskalya pa lang? Nasa piskalya pa lang po. Sa piskalya po, ay wala pong subjudicing sinasabi. Ang sinasabi lang ng subjudice, mag-a-apply kung ang kaso ay nakasampa na at dinidinig na sa husgado. Nasa korte na. Ito ngayon undergoing preliminary investigation. So yung nangyari kay Dodong ay isang patunay na dapat talaga silang kasuhan ng serious illegal detention at saka kung ano pa ang kaibat na kaso sa ginawa nila. Dahil hindi naman natin malalaman na sila yun. Pero wala naman ibang kaso si Dodong
Unang-una, nangyari lang yon pag Wakidudo, nung pagkatapos banggitin ang kanyang pangalan sa Senado at nalaman na mayroong pang salaysay na binanggit niya yung alias Patrick at alias GM, naroon po itong sina Ruiz sa mga abogado nila. At lahat din naman ng abogado ay alam yan na kapag nawala ang testigo o nawala si LV, ay wala ng kaso. Oo. Yun ang target nila. Kailan mawala yun? Kasi kung hindi, talagang habang buhay sila. Ang nakakapag-ano lang dun, mga kaibigan, hindi siya nagpapasahod ng mga kasambahay niya, pero nakakuha siya ng maraming abogado. Grabe, no? Hindi. Kung wala siyang pera, bakit nakakuha siya ng 4 na abogado? Ibang klase talaga itong amo na to. Okay, kung sakasakaling papatawag po mo rin ng Senado itong si Dodong, pwede po bang makakatulong din ba para mapalakas yung kaso kapag binanggit niya na may nagtangka sa kanyang buhay? Ay definitely kasi nangyari lang yan pagkatapos banggitin ang kanyang pangalan sa Senado, na nalaman ng mga Ruiz na nadudun po na nakagawa na pala ng affidavit at binanggit pa yung 2 katulong. Na si Patrick at saka si alias Patrick at alias GM, na ito nga si Patrick ay nakipag-communicate sa akin through text. Noon din pong Miyerkules ng gabi. Huwebes ng gabi pala, Huwebes ng gabi, 5 ng September. Nung pagkatapos pong pagdinig sa Senado. Okay, ngayon pong may nagtangka sa buhay ni Dodong, ano po yung kanyang magandang gawin? Ay sana po kung ako kukuha po ay pasok na sa Witness Protection Program para safe po sila doon. Opo, sino pong tutulong sa kanya? Kayo na rin po tutulong sa kanya para siya makapasok diyan sa programang yan? Siguro po, saka siguro ang Senado po ang magre-recommenda na dahil simula po ng mga kasi ayon na kay Kabayan Dennis Dato ay well informed si Senator Tolentino sa lahat ng nangyayari kay Dodong pati yung kagabi. Okay. Kasi kaya sigurado i-recommenda ng Committee on Justice and Human Rights na alam na nila. Ay lagay na sa witness protection. Alam na ng Senado yung nangyari kagabi? Kasi po, updated po ina-update po ay sa pagkakasabi sa akin ni Kabayan Dennis Dato, ina-update si Senator Tolentino saka si General Bato po, Senator Bato. Kasi nga, pagkatapos ng mangyari na si Dudong inakatakbo, ay humingi na agad ng saklolo si Kabayan Dennis Dato sa mga pulis at kay Senator Tolentino at saka kay Senator Bato. Ayon sa kanya po, kausap po siya kaninang alas 3 ng madaling araw na wala pa siya tulog. Ayun, oo. Okay, Attorney, maraming salamat sa iyo at tayo lagi may pag-unayan sa inyo, ha? Maraming salamat po. Ayan po, si Attorney Gambol, mga kaibigan. Yan na, at least patas tayo dito, no? Narinig din natin yung salaysay po or statement po ni Attorney or interview niya, no? Interview po ni Attorney Gambol. Kasi nga, hindi naman natin nalaman kung anong reaction niya Ngayon mga kaibigan, meron pa siyang isang interview. Ito na talaga yung pinakabagong interview niya, no? Nangyari to guys, itong interview 19 hours ago. Okay? Ito na po. Bigla na po siya nagbago dito guys, itong si Attorney Gambol. Nakakagulat na. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita na talagang wala ng pag-asa ang pamilya Ruiz na ito dahil talagang ang mga ebidensya ay nalilikom na. Ang nakakalungkot lang dito mga kaibigan, kung magkakaroon talaga ng matinding bayaran at mababayaran ang mga naglilitis dito, ito ang nakakatakot, nakaharapin pa ni Nanay Alvi Vergara. Sana ay marami pang tutulong at makakita ng katotohanan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.